Nais ng Diyos na tayo'y umunlad para sa kanyang kaluwalhatian. Alam ng dyablo ang katotohanan ito. Isa sa mga paraan na sinisikap ng dyablo na pigilan ang gawain ng Diyos sa mundong ito ay sa pamamagitan ng kasinungalingang dapat tayong lahat ay maghirap. Ito'y isang malaking maling doktrina sa katawan ni Kristo. Inabuso ng iba ang salapi sa simbahan at binaluktot ito ng dyablo para takutin ang mga tao na para bang ang pagkakaroon ng pera ay masama, mapanganib o kasalanan pa nga. Pero tayo'y tinawag na magkaroon ng higit sa sapat para sa kaluwalhatian at layunin ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo'y pagpalain para maisulong natin ang kanyang gawain sa mundo sa malaki at kahangahangang paraan. Hindi sa maliit na paraan, kundi sa paraang sumasalamin sa langit na ang buong mundo'y mapapahinto at mapapansin ito. Nakikita nila ito, napakalaki at napakahusay. Kaya nais ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng higit sa sapat. Hindi lahat ay tinawag na maging milyonaryo, pero pamana ng lahat ang kasaganaan, higit sa sapat, para maging tagapagpahiram at hindi nangungutang. Kaya kapag may nangangailangan, maaari mo silang pagpalain para makagawa ka ng marami para sa Diyos palagi sa halip na mag-alala, paano ako kikita ng pera para makakain at mabuhay? Mas dakila ang Diyos kaysa riyan at gusto niyang maging aktibo ka sa kanyang gawain, hindi abala sa pag-iisip kung paano ka mabubuhay. Ito'y walang katotohanan at maling pagtuturo na kailangang ilantad. Pinipigilan nito ang mga tao na mamuhay sa diwa ng kahusayan. Maraming tao sa simbahan ngayon ang hindi nagmamalasakit gaya ng dapat nilang pagmalasakitan ang gawain ng Diyos dahil sa maling pananaw na ito. Ngunit nais ng Diyos na itaas ka para sa kanyang kaluwalhatian. Gusto niyang pagkalooban ka ng masaganang pagpapala sa iyong buhay. Nais niyang ibuhos ang kasaganaan sa iyong buhay. Kaya dapat kang magtrabaho ng buong puso para lubos na pagpalain ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay.